Okay guys, good morning. This is Sir Arca, and again we will be continuing our tutorial for Android Studio, and for today we will be using list view and our declaring arrays. Okay? So the first thing that we need to do is to create a new project. Tapos empty activity ko na lang muna, hindi ko na siya papangalanan ng activity. So yung default na lang ang bibigyan nating pangalan, which is going to be my application. Okay? So click natin yung finish. And then we will go directly for the coding. So the first thing that we need to do is to go on to the design first. So in the design, tatanggalin muna natin yung hello world kasi hindi naman natin yung kakailanganin. That is a text view. So ang kailangan natin ngayon is yung list view. So pwede nyo i-search dito sa palette ninyo yung list view. Yan. And then this list view will be clicked and dragged into your design. So as you can see, meron diyang item 1, may sub item 1. So para siyang listahan. Pero pag kinlik natin siya, automatically it will match the parent. So hindi ko pa binibitawan yung left click ko. So pag binitaw ko siya, automatically it will assign itself to the parent's size. So match parent kagad. So para automatically ma-constraint, kiklik lang natin yung infer constraint sa may taas para nang sa ganun ma-constraint natin siya. Ayan. Okay. So, meron na tayong list view. Ang gagawin na lang natin is we will be typing in the name. So, papangalanan ko tong my list view. Ayan. So, after naming the list view, we will go to the coding. Okay. So, kung merong questions, kung magiging mabilis yung tutorial, pwede nyo naman i-comment kung may tanong kayo para nang sa ganon, masagot natin. Okay, so one thing that we will do is we will first try to import or we will first import the list view. So, pag tinype natin yung list view, automatic Android widget yan. Pag tab mo, pansin nyo, nailagay siya rito sa may taas. So, magbigay lang tayo ng pangalan sa list view natin. So, pwede namang my list view lang din is equals to new list view. Oh, sorry. New list view. Okay. So, kapag na-declare na natin yung list view natin, Kapag na-declare natin yung list view natin, kailangan natin hanapin yung, sorry pala. Kailangan pala natin i-assign yung list view natin. So, find view by id r.id.mylistView. Yon. Kailangan natin i-assign para yung object natin dun sa ating design, ma-assign natin sa isang variable or dito sa coding natin, which is going to be the object of the instance. So, the first thing that we need to do is to create the list. So, alam na natin kung sino yung list view natin. So, ang gagawin na lang natin is i-assign yung ating listahan. So, the first thing that we need to do is to create an array list. Ayan. And then, the array list will be a string. Okay. And then, let's say this is my array list. Okay. So, lalagay lang natin is equals to new array list. And then, we should put it in a string. So, how do we add values to the list? So, we could just type in my array list dot add tapos yung gusto mong idagdag do sa listahan. Okay? So, let's say item 1 and then type natin ulit my array list dot add item number 2 and then let's go with the last one, my array list dot add item number 3. Okay, so meron na akong listahan at meron siyang lamang tatlo. So, item 1, 2, and number 3. So, paano natin ngayon siya i-display dun sa listahan? Okay? So, the first thing that we need to do is to declare something that will insert the list into the list view. At ang kailangan natin doon is yung parang adapter. So, kung maalala ninyo, may SQL data adapter tayo dati sa Visual Studio na ginagamit to be able to insert data. Ganun din naman dito. So, dito, ang gagawin naman natin is array adapter. Ayan. Okay, so nadagdag din naman si array adapter dun sa ating
library. So, ang una natin gagawin is to declare the array adapter as a string. At pangalanan natin yung array adapter natin. So, we just name it array adapter siguro. Wala naman tayong ibang gagamitin ngayon sa example natin. Okay, and then it's going to be a new array adapter na string, syempre. Okay. Pero, ang tanong, ano yung kukunin niyang list? Okay, so this is the most important part. So, kung meron akong array adapter, ano yung ilalagay ko sa kanyang laman para ipasok niya dun sa list view. Okay, so ang una natin gagawin is to type in this because this is where the content will be coming from. At ang tanong, anong klase ng listahan yung gagawin? So, eto manually yung itatype. Android.r.layout. Okay, so pipili siya ng layout mula dun sa iba't ibang klase ng layout na pwedeng pagpilian. So, advice ko, pwede nyong i-testing yung mga listahan na to para at least makita nyo yung mga iba't ibang klase ng example. Pero for today, gagamitin lang natin yung pinakasimple na simple list item 1. Okay? And then, ang pinaka-last na tanong dito is, kung meron kang listahan, ano yung ipapasok mo na list? So, lalagay natin dito si my array list. Okay? So, saan manggagaling? So, saan i-display? Ay, anong klase ng display dito? Tapos, kukunin natin yung listahan kay my array list. So, compress natin yan ng konti. Lagay natin sa kabila. And then, let's go on this one. Okay. So, paano natin na siya ilalagay? So, very simple lang. So, ang gagawin natin is yung ating list view na my list view. Okay? Isiset natin yung kanyang adapter. At ang magiging adapter niya ay syempre yung ating array adapter. Okay. So, kung maiko-code nyo na ito ng ganito, meron ka na kagad list view dyan. Pero makikita mo siya kapag nirun natin. So, click natin yung run up. And let's wait for it. So, yes. Okay. So, meron tayong item 1, item 2, item 3. So, mapapansin ninyo, clickable yung mga items natin. So, pwede tayo maglagay ng code kung saan kapag click natin yung item, pwedeng may mga code na magra-run. Pero para sa example natin ngayon, ang gagawin natin, pag click natin yung item, papakita lang kung ano yung na-click natin. This is just to give you an idea on what will be the look. O, kunyari, pag click ko to, may lalabas na bagong page. Pag click ko to, may lalabas na bagong page, etc. Pwede rin naman tayo maglagay ng button sa baba. No. Okay, so close natin yan and then let's go with the code again. Okay, so tandaan, kaya natin nilagay yung code dito sa may onCreate. Every time na niraran natin yung main activity, which is siya yung laging una, pag niraran natin yung main activity, pagbasa ng onCreate, immediately, lahat ng nakalagay dito ay gagawin niya. Okay, so kasi yan yung parang load. Kung nag-Visual Studio kayo, meron dong page load, ito yon. No? Kapag nag-load yung program, ito yung una niyang gagawin. Okay, so what we will do is we will wait for an event, which is going to be the click event para dun sa mga items natin. So, paano natin gagawin yon? So, magsiset tayo ng set item click listener. So, naghihintay, kumbaga. So, ang gagawin natin is maglalagay tayo ng my list view dot set on click listener on item click listener yan. Okay. Then, lalagay natin new adapter view on click listener. And then, automatically, magkakaroon kayo ng generated code mula rito. Okay. So, ang tinitingnan natin dito is yung position, yung kung pang ilan sa listahan. So, 0, 1, 2. And then, yung ID. Okay. And then, kapag kinlik natin, automatically, ito yung code na irara niya once na i-click natin yung list view. Okay. So, paano natin ilalabas or papakita yung di ba sabi natin pag kinlik natin yung item dun sa listahan, lalabas din yung pangalan niya. So, kung gagawin natin, gagamitin natin yung toast.
So, ginamit na natin yung before. So, maglalagay tayo ng toast. Okay, that make text. Okay. So, ilalagay natin sa main activity. At ang i-display natin ay yung kukuhanin mula dun sa listahan ng list natin. Okay. So, pwede nating i-declare na ang i-display natin is yung ating my array list. Yan. Okay. Then, ang kailangan natin kuhanin is int index o yung pang-ilan sa position. So, get at ang kukunin ko ay position. Now, since what we're doing is we are trying to get the information from the view, no? The view, at nakaset sa atin na yung variable na position para dito sa code na to ay yung pinaka parang position niya dun sa listahan, then siya yung ipapakita. So, okay, so kukuha sa listahan, alamin yung position, tapos siya i-display. Ayan. Okay? So, i-display siya sa to. So, lagay lang natin dito, toast.short lang, para lang maipakita lang siya. Ayan. Ay, hindi. Take the short. Sorry, nag-down ko kasi yung keyboard ko. Ayan. Tanggalin natin to. Okay. Okay, so ang gagawin niya is kukunin yung mula dun sa listahan, kung ano yung na-click natin, yun ang kada click natin nagbabago yung position value niya na. So ibig sabihin, every time na magkakaroon ng changes, yung position or ng click, every time na nagki-click tayo, nagbabago yung value ni position, kaya na-display natin yung pangalan niya. So, kinukuha natin sa listahan. Okay, so, let's go with the design. Tingnan natin dito. So, wala pa rin naman siya naka-display. Click lang natin yung run app. Supposedly, dapat yung item natin ay lalabas sa toast. Yun. Okay? So, just wait for a few seconds kasi may time na hindi pa pwedeng click ng click dahil may time yung pagdi-display ng toast. So, kapag kinlik natin ng kinlik, medyo mahuhuli yung ibang display. Ayan, no? Diba? Okay? So, kada click, okay, pwede. So, pwede rin kayo mag-set ng iba't ibang let's say, code dyan. Kung gusto nyo may lumalabas na bagong activity, pwede rin naman. Kung meron kayong mga list of projects, pwede rin naman. Tapos pag kinlik, lalabas yung previous, no? Okay. So, I think that's it. And that is going to be the lecture for simple display of list from an array into a list view in Android Studio.